At mga kasamahan natin sa church na choir, sila po yung render na sa church. So, ito lang. Sige mo. Turns to summer and summer to
tatay sa mga tao na na-touch yung kanilang buhay sa pamamagitan ginamit si tatay. And unang-unang po tawagin natin from church is si Richard and si Brother Ken. Good evening po sa lahat. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na ako'y nabigyan ng pagkakataon para sabihin kung ano ang nalalaman ko kasama kay Brother Jojo. Alam niyo po, matagal kami kasama sa church bilang mga men. Pagka siya po ay nung hindi pa ako na maestro, manuman kinahapir ng mga maestro. Every time na mayroon po siyang gustong ipagawa sa bahay niya o sa mga business niya o may kakilala siya, kung bagay ang kanyang tinatawag. Sabi niya, Brad Kerry, hindi bang gawin mo ito? So sa pagsasama po namin bilang magkapatid sa pananampalataya, wala po akong makita sa kanya na pumayintas man lang. Talagang faithful siya sa gawain, faithful siya sa kanyang family, kaya niyang pagsabayin ang church at ang kanyang pamilya. Tapos, yun nga po ay siyang ministry sa Zambales. Sabi niya sa akin, Richard, one time, sumama ka natin sa Zambales para makita ko naman yung mga idols doon. Masira natin ang word of God. At talagang, sabi niya, kung pwede natin maturuan, sabi ko, darating din tayo dyan. Sabi ko, at ang ginabalak niya na ito nakaraan ng January, isasama niya sana ako sa Zambales. Pero nung nagkita kami, sabi niya, Peter, Kerry, alam ko, parehas ng ating, sabi medyo masakit-sakit din yung kanyang paa. May iniinda na siya. Pero sabi niya sa akin, mag-iba lang tayo. Kasi, pero yung nararamdaman ko na yan, pagka nakasama ka sa Zambales, malayo ang nalakad natin. Sabi niya, maaalis yung sakit ng, ano mo, yung paa mo, sa stroke mo. Sabi ko, sabi tayo dyan, brother. Nakakalungkot lang na pero may layunin talaga ang Panginoon sa bawat isa. So, everything is work together for good to them that love God. Kaya, hindi po sayang, bagaman may kalungkutan, sabi ko nga, pero hindi po ito sayang. Our labor is not in vain in the Lord. Kaya po si Brother Jojo, kung may prayer siya, siguro sana yung mga loved ones, yung mga kaibigan, yung mga kapatid, kung ano man na mahal sa buhay, sana din po makakilala sa Panginoon na katulad niya. Na mayroon po tayong katiyakan ng pagpunta sa langit pag oras tayo maging sa ganitong kalalagay. Iyan po ang gusto kong ipahatid. Yun din ang alam kong gusto ni Brother Jojo na iparinig sa inyo sa pamamagitan ko. At maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po. And next up po, naman po natin isa sa mga ladies sa church na kasama natin ay gawin po natin si Miss Merly. Thank you po para magsalita. Si Brother Abian, sobrang na-encourage po talaga ako sa kanya. Kaya sobrang siyang strong. Never siya ganyan. Nung ako po ang kasakit, pinalakas niya ang loob ko. Yung pala, siya pala. Kapag yung nung sumama po kami sa Zambales, ang saya po. Yung pala,
niya po mag-pray, magturo ko sa ano. Maganda po siyang leader, kabuti po. Malaking pagpapasalamat po sa kanya. Malaking impact po. Kasi dapat daw po talaga tayo ang mag-encourage at magiging mabuting halimbawa po. At sa ating kapamilya at kung sino pa man. Salamat, brother, sa mga paalala. Thanks. Thank you, Ms. Murphy. And sa mga hindi ko nakakala o alam naman ng karamihan sa atin, si tatay ko, nakaka-active niya sa church. Actually, sa bahay, hindi ko na kailangan tanongin kung saan ng linggo. Kasi automatic yun, pupunta kami ng church sa isa po sa mga ministries na pinagkatiwala ng Panginoon at ni Pastor, ni Tatay, is nung nagtuturo po sa Sunday School. And doon, through that po, ginagamit si Tatay para magturo ng Word of God and also may kasama din na experiences ng Islam. At ito pong susunod na gagawin po natin, ito rin po yung ginagawa nila tatay na umakyat sila ng bundok. At actually, hindi lang pag umakyat ng bundok, kapag sila may mga outreaches, hindi po mawawala. Yun po ay ang pag-share ng Word of God. Kaya ngayon po, hingin po natin o ibigay natin konting oras para makinig ng salita ng Panginoon. Dahil ito po yung nasa puso ni tatay, yung kahit bubuhay pa, at ito po ang desire ni tatay ng mga sa Panginoon. Kaya tawagin po natin ang pastor po ng church namin, Providence Baptist Church, si Pastor Kirby Batson. Amen. Thank you, Kyle. It's a great honor to be here. It's been a great honor to have Brother Jojo and Risa and his family in our church for 18 years. And, excuse me, blessing talaga. A wonderful family. And I give credit to Jojo and Risa for the great job raising their kids. And ngayon, apo nila may mga manugang, bait, manugang. Amen. And so, may nais lang ako sabihin ng konti. Parang kay... And by the way, pag sinabi kong Jojo at wala kong sinabing brother or mister, ang feeling ko talaga is like my son. And very special. Maybe even closer to him than most people in this world. And I'll never forget when we first met 18 years ago. A lot has been said in the past few days about Jojo. And because napakarami niyang ginagawa. Marami niyang, we have my idiom na he has so many irons in the fire. Napakarami niyang project dito sa mundo. And lahat ng mga project niya para sa ibang tao, for others. And it's interesting, by the way, nung nalaman niya may sakit, nag-usap kami sa phone. And nagpasalamat siya, hindi siya bigla nawala para may time siya maghanda. At nung nalaman niya may sakit, nalaman nila may sakit siya, 7 weeks nananatili dito sa mundo bago siya umalis dito sa mundo. Excuse me, sorry. So, that was 7 weeks. And now it's his birthday. Ito, huling araw ng lamay niya, 7 days since umalis siya dito sa mundo. So, first 7 weeks and then 7 days. And so, at baga sa time, alam ng Diyos kung anong bagay sa atin. By the way, in the Bible, the number 7 means 3 things: completion, perfection, and rest. Yan po ay number 7. And I'll be honest with you, I've never seen ang wake na ganito. And one of the things that just amazed me is how you can see the hand of God in the life of Jojo
excuse me, and his family. Most of the time, when someone passes away, we have a feeling of emptiness. Of course, we have a feeling of emptiness. Nawala si Brother Jojo sa atin. But there's a feeling that we did not do enough. We did not accomplish everything. But kagaya ng lifestyle ni Jojo, handa. Masipag po siya. I was so amazed sa gaano naka-prepared siya sa ganitong nangyari. Baga sa business niya, nasa pangalan ng asawa niya already. Malaking bagay yon, malaking trabaho sa pag aniwan mo asawa mo, at naka-ready na siya sa ganon. And excuse me, yung binigay ni God na time, 7 weeks, parang tama-tama lang. Ang totoosin, sabi ni Dr. Kim kanina, sabi nila maaaring 7 months, maaaring 7 weeks. Ayun na po, 7 weeks. And parang sakto talaga. At kung gaano siya namumuhay, ganun po siya sa 7 weeks. He spent some good quality time with his wife. Nasa Iloilo sila. And nag-video call kami. I thank you, Kyle. Nag-video call kami. At puro positive. Puro nagpasalamat siya sa Panginoon na katulad meron silang stayan doon. Bahay ng pinsan. Tama? Nag-stay sa bahay ng pinsan. Sobra siya natuwa. Sabi niya, Pastor, God is good. Binigyan kami ng place dito. Dalawa lang kami ng asawa ko. Nakapag-spend ng time. Sobra siya natuwa sa mga blessings. And I never heard him complain one time. To be honest, hindi siya nag-complain sa 7 weeks. And habang 18 years na kilala kami, I don't remember ever nag-complain siya. Baka konti sa akin sarili. Pero I really appreciate him. So, at isang sinabi ni Ma'am Beth kanina sa Lions, napakahalaga sa kanya ng isang lapis. Ang ugali niya, nag-ipon-ipon kung anong maibigay sa iba, kung anong maibigay sa mahirap. Nag-ipon siya talaga at maliliit na bagay, kahit paano, para meron siyang maibigay, pupunta siya sa Batolan, sa Zambales, at may inaabot sa mga mahirap na tao. Ganun po ang buhay niya. And so, we could say so much about his life. But, ito po ay huling lamay. Bukas, pumunta po sa Providence Memorial Gardens. Gusto ko sabihin, I want to give you all a message from him. And I'm thinking, and I know him, so I've been thinking, what would he say? And I know him very well. What would be some things that he would want to say to you, and some things that he would want you to know? And so I wrote down some things here, things that he would say, or things he would like you to know. The first thing I think he would say is thank you. And I think the first person he would say thank you to is Nanay Linda, nanay niya, for raising. Dito na po si nanay. And the first, I think he would say thank you to his mom. If you have a person and they have good character, most of that comes from their parents. And then when he got married, he got character also from his wife. And so, I think he would say thank you. He would say thank you to his mom, and thank you to his wife. God gave him the perfect wife. And I know he would thank her for that. Ilang years kayo, sis? 35 years. I'm sure magpasalamat. And you saw the pictures. They're still very much in love. Amen? Ang sarap growing old together hanggang death do us part. It's still in love. And that was Jojo and Risa. I'm sure he would say thank you to his wife. And I'm sure he would say thank you to his kids. And I would like to say to his kids, you fulfilled his dreams. Kung ano ang dream ng magulang sa mga anak, tinutupad nyo. At kanyang mga manugang,
God blessed him with five wonderful children, and God blessed him with three wonderful son and daughters-in-law. Two daughters-in-law and one son-in-law. Amen. And so I believe he would say thank you to his kids. You worked hard, you studied hard, you have good character, and I think bilang tatay, bilang lolo, ang pinaka-blessing, ang mga anak niya nagmamahalan sa isa't isa. That's my dream for my kids. Kahit anong nangyari sa buhay, if they are close, so it's special to me. And ang mga anak niya, minamahal din ng Diyos. He has children that love the Lord. And so I'm sure he would say thank you to his kids. And first thing, I believe he would say thank you, and also to his friends. So many friends. You have shared his life, and he also has shared your lives. And kayo po, lahat may contribution sa buhay niya. Nag-reciprocate kayo ng friendship. Nag-reciprocate kayo. Kaya he passed away as a happy man. A wonderful wife, wonderful children, wonderful daughters and son-in-law, wonderful grandchildren, and dear friends and co-workers sa charitable organizations, spreading the gospel. And then number two, number one, he would like to say thank you. And then I believe he would want you to know that he knows that you love him. There's no doubt. Don't feel that you, baka hindi ko pinakita ng friendship na gaano, baka hindi ko pinakita ng love. He knows that you love him. He's aware that his wife loves him. He's aware that his kids love him. And his offspring and his loved ones love him. So, he knows that his mom loved him. So don't feel ganon ang tendency. Don't feel na may kulang. Actually, I feel a little bit like that. I wish I had parang ayaw kong tanggapin. Hindi pa kami bumalik sa Batolan. I was looking forward na babalik kami doon. Nakasama ako sa kanya 2 times. But at the same time, nakompleto talaga ang layunin ng Panginoon sa buhay niya. And so, he knows that you love him. Nakita niya, naunawaan niya. So, number one, he wants to thank you. I'm sure he would want to thank you. Number two, he wants you to know that he knows you love him. He never doubted your love. And number three, he wants you to know that he had the peace, meron siyang peace that you are okay. As a dad, as a husband, ang feel ko, as a pastor, ang feeling ko sa buhay ko, I'm supposed to care for other people. He cared for his people. He cared for his family, his friends, his Sunday school class that he taught faithfully every week in our church. He cared for his responsibilities. He cared for everything. And kaya nga, handa siya. Dahil sa pag-alala ng mga minamahal niya. He cared for everyone, and he had unusual character, hardworking and great character, and so he was ready. His family is okay, and he has peace because his family is okay. He prepared his family. Thank God for men like Brother Jojo. And that would be a testimony for us, an example for us to follow if we follow his care and preparation and love. Number 4, he wants you to carry on. He wants you to carry on. The key things about his life was, number 1, Jojo was a need filler. The key characteristic of a leader is a need filler or fulfiller. A leader sees a need, aware sa pangangailangan, at nagawa ng paraan para itulungan yung pagkakulang. Or kung a leader sees a need, na medyo ako nag-ubusan ng Tagalog,
neither sees a need and fulfills a need. Jojo was very involved with lions, but it did not stop there. Yung pagpunta sila sa Batolo, nagagawa ng CR para sa tao dyan. Hindi lang CR, tapos na. Na-aware siya sa paligid kung ano mga kailangan ng tao. Nag-organize na siya or kasali sa pag-organize ng blessed education for those children. Nagpunta doon, tinuturuan niya ang mga pastor na hindi gaano nag-aaral sa seminary. Nakita niya yung need nila. He was a need filler. And he wants you to carry on. So, if we carry on and we can take something from Jojo, ang makukuha natin, he was a need filler. Be aware, be observant, and fulfill the need. You see a small need that someone has, provide that need. Amen? Ganun po siya. He was also resourceful. Carry on in his memory. Ang galing niya magkuha kung saan-saan magkukuha ng resources para mag-focus sa isang project. Pag may nakita niyang taong mahirap, magaling siya magkukuha ng onte-onte, magtipon-tipon or ipon at binigay sa tao. He was very resourceful. At noon ko pa napansin yan. Mahilig ako sa business, even though I'm not a businessman, natuwa ako sa business. Nakita ko ugali niya, very resourceful. Carry on in his tradition. And at kanyang character. And then number 5, he wants you to know that he's okay. He is not here. We don't spend a lot of time kung ano nang ginagawa sa kanyang bangkay. He's not there. He is in heaven. And I'm sure he's in heaven. Because he went there according to the Word of God. And God's Word is the truth. Amen? And so, he would like you to know he's okay. And he would like you to be okay too. And I'll just read, I'm going quickly. Sabi ni Kyle, I have 15 to 20 minutes. Pero yung mga una natin yung maiksi. So, okay na ako. Okay. Ayaw mag-gani Kyle. Maso tatay ni Kyle, very character. He has good character. But, no, and I treat his, Brother Jojo's kids like my kids. And Kyle is a great organizer. Amen? But, our Lord Jesus, before he left this earth, he said some things. John chapter 14, verse 1. Paalis na siya. Sabi niya, let not your heart be troubled. Huwag kayong mamagulma. Huwag kayong guguluhan. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. God prepared a place, and Jojo is there. But not just for him, for you as well, and me as well. And sabi niya, verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go, ye know, and the way ye know. Sabi niya, where I'm going, you know, and you know how to get there. And so, I'm sure, if there would be one key message that he would like to share, it's how to get there as well. The Bible says in Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us. No one will go to heaven because they are a good person. I'm a Baptist. I'm sure we have several other religions here. I'm sure there are many Catholics in heaven, and I'm sure there are many Baptists in hell. I'm not happy about that. I'm sad about that. But the point is we will not go to heaven because, based on our religion. The thief on the cross who died from the death penalty as a criminal, ang sabi ng Bible, magnanakaw yung dalawang kasama ni Jesus, at sigurado hindi lang ballpen ang ninanakaw. Maka-hold upper yun, yung isa ay nasa langit.
He never went to church, as far as I know. Hindi siya nabinyag, hindi siya na-baptize, hindi siya na, kung anong man criminal siya. And then on the cross, he said, Lord, remember me when thou goest enters into thy kingdom. And Jesus said, Verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. That thief on the cross is in paradise or in heaven with Jesus right now. There are, the Bible said there is none righteous, no, not one. So if anyone is in heaven, they're not there because they are righteous. Hindi makakapunta sa langit ang yung Tagalog, kabutihan by being a good person. Everyone in heaven was a sinner on this earth. The Bible said, for all have sinned and come short of the glory of God. And the Bible said there's a payment for sin. The Bible said the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ganito pa, hindi lang mamatay ang katawan, nilibing ang tapos na. Meron pong tinawag pangalawang kamatayan at yun din po kabayaran ng kasalanan. Revelation chapter 20 verse 14, ang sabi, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. May dalawa pong kamatayan. Una, katawan, sunod, kaluluwa, at walang hangganan, nasa dagat-dagatang apoy. Pero sa pagmamahal ni God, sa pag-ibig ng Diyos sa atin, yun po ay asahan. Ang pag-ibig niya sa atin, sabi ng Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, upang habang tayo ay makasalanan, Christ died for us. Noong bata ko, lagi ko narinig sa church, namatay siya sa krus. Si Christ sa krus. Isa ko, ano ba ang point? Bakit? Ayun pala, kabayaran ng kasalanan, kamatayan, Christ died for us. Yung for, in our place, as our substitute, siya po ay natanggap yung ating parusa. At napakasayang kung ang tao pupunta sa dagat-dagatang apoy at bayad naman ang kasalanan. Our sins are already paid for. Everyone on this earth, your sins have been paid for. The Bible said the wages of sin is death. Christ died for us. And then it says, after the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ngunit ang kalooban ng Diyos na walang bayad, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At yun po ay gift. Makano tayo sa regalo? Makano po? Kung inaalap ka sa akin, sabihin niyo, Pastor, ibibento ko itong Mercedes ko sa iyo, 10 pesos lang. I'll take it. But, it's not a gift. Di ba po? Pag ang gift, walang magagawa, kundi tanggapin. Pag sinasabi the gift of God is eternal life, there is zero payment. Ibig sabihin din, hindi mababayaran yun sa kabutihan. Hindi mababayaran yun sa matapat sa religion. Magsimba ka bawat araw, gagawin lahat ang mga inutos-utos, pero pag hindi saved, wala pong sinabi. Kasi maiwan pa rin, makasalanan pa tayo. Walang tao hindi makasalanan. The only way that we can go to heaven is by putting our faith in Jesus Christ. He will take us there. If you get on the airplane, huwag kang makikialam doon sa pilot. Di ba? Tulungan po kita, sir. No. You stay in your seat. I'll fly the plane. You relax. The only way we go to heaven is by placing our faith in the hands of Jesus Christ. We trust what He did. He already paid for our sins. Yun po ay pag-asa natin. Nabayaran niya ang ating kasalanan. And we can know for sure that we're going to heaven because He is for sure. If God promises something, asahan talaga yun eh. Palamang tayo talaga, sasabihin, makasahan mo ko talaga, and something could happen, hindi matupad. Pero pag napangako ang Diyos, kung paano pupunta sa langit, aasahan talaga yun. Paano nga po? Ang sabi ng Bible, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall
be saved. Yung kung sinabing shall ay maligtas. Hindi naman baka or sana or maari shall be saved. If you call on Jesus Christ to save you, He will save you. Bakit? Because He loves you and He wants to save you. Ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang regalo, walang bayad. Pero at the same time, hindi mo palitan yung tao. Kung sarado ang kamay, hindi mo mailagay sa kamay kung sarado siya. Pero if you open your hand, then God can give you that gift. The gift of God is eternal life. You must receive it. You must understand that, like me, you are a sinner. I am a sinner. You're a sinner. Lahat tayo ay sinners. We understand that. And then, we understand the wages of sin is death. He died for us. That is our hope. And then, number 3, we simply ask Him to save us. We put our trust in Him. We realize we cannot save ourselves. And we ask Him to save us. It's so simple. If you think about it, of course it's simple. Why? Because God loves us. Hindi po tayo mahirapan sa pagliligtas. Siya po ay naghirap. Katulad ng bata, saglit lang ang illustration. Pag naghanda ka ng almusal sa anak mo, at ganda talaga ang handa, at sabi, anak, kain na. Sasabihin ba niya, magkano po? Sige po, kain ka na, sinabi ko. Magkano? Tapos upo siya, talagang libre ba to? Walang bayad? Di ba, hindi naman magsasabi ganyan eh. Kung sinasabi niya, libre, what's the catch? There's no catch kasi ang motibo mo is pag-ibig. The reason you cook for your child is because you love your child. And the reward, yung kalusugan niya. Yan ang reward mo. Makita, malusog siya. Ang reward ng Diyos, ang motibo niya ay love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang motibo niya ay love. Anong reward sa mga nagmamahal sa iyo? Yung kalagayan mo, yung buhay mo, yung kalusugan mo. Yun ang reward sa mga nagmamahal sa iyo. Ang reward sa akin, kung makita ko mga plan ng anak ko, kalusog, makasundo sila, that is my reward, happy sila. Ang reward ng Diyos ay na kayo ay nananatili tayo, nananatili sa langit na walang hangganan. I hope maniwanag po yan. At hindi si God na mamili ang tao. Kung sino na nanampalataya sa Kanya, liligtasin niya. Right. Huwag tayo maasahan ang sarili, sa kabutihan ng sarili, asahan natin yung pagpamahal sa atin at yung bayad niya para sa atin at tanggapin siya bilang ating tagapagligtas. Ito lang saglitan na verse, Romans 10:13, I'm almost finished. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sabi natin kanina, yung isang halimbawa, yung mangnanakaw sa krus, ang sabi lang niya sa Panginoon, Panginoon, lahanin mo ako pagpasok sa kaharian mo. Sabi niya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon, samahan mo sa pariso. Ano ginawa Mama? Kung sino tumawag sa pangalan ng Panginoon, tinawagin niya si Jesus Christ at niligtas siya at yung Mama nandiyan sa langit ngayon. Hindi sinabi ng Bible kung Baptist siya or Jew or Catholic. Ang sinasabi niya, Lord, remember me, boom. You got it. Saved. So, maiwan, simple question, would you trust Jesus Christ? Would you receive Jesus Christ as your Savior? Would you receive Him? Amen. How do you receive Him? You simply tell Him that you receive Him. At nakikinig po siya talaga. He's listening. Sabi pa ng Bible, He is not willing that any should perish. Hindi niya kalooban na kahit isa mapahama. He wants to save you. So ngayon, kung gusto mo siyang tanggapin, you just have to tell Him. So I'm going to pray, and then I'm going to help you with a prayer as well. By the way, it's not kabisado na dasal. It's simply telling Jesus you want to trust Him as your Savior. Kahit anong words na ginagamit, nagpaniwala sa Kanya na tinatanggap niyo siya. So, let's pray. Dear God, thank you so much for this time. Thank you, Lord, for the life of Brother Jojo and for his family and his mom, his children and children-in-laws.
and his grandchildren, Lord, and these friends. Thank you for this time. Thank you, Lord, you're so good. And Lord, you give us peace during these very lonesome times. And thank you for these dear folks. And I pray, Holy Spirit, that you help each person here to receive Jesus Christ if they have not already. Habang nakapikit tayo lahat, kung sabihin nyo sa kanyang ganito, Panginoon Jesus, kahit malakas, Panginoon Jesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan na tao. Patawarin niyo po ako at ililigtas niyo po ako. Tinatanggap po kita, Panginoon Jesus, bilang akin tagapagligtas. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Okay, saglit lang po, may tanong. Sabi ng Bible, kung sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sino tumawag? Ngayon lang, tumawag kayo. Okay, kung tumawag kayo, ligtas na ba? Di ba sabi ng Bible, kung sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ay tumawag po. Iligtas. Salita ng Diyos yan, hindi naman opinion, whatever, that's God's word. Kung ligtas na sa tao, saan sila pupunta pag pinawi ang buhay? Sa langit. At ganito pa, yung kanina, may kinuha ng verse na, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Ang sunod, sa verse 15, at kung sino man hindi nakita nakasulat sa aklat ng buhay, ay hinagis sa dagat-dagat ng apoy. Ganito po, pag tinanggap mo si Jesus Christ, ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ang tinanggap para daan sa langit, katotohanan at buhay. When you receive Jesus Christ, He gives you new life, and your name is written in the book of life. That is called born again. Minsan may ganitong salita sa sabi nila, born again po ba kayo? Sabi ko, oo. Tapos mamaya, nalaman niya baptist. Ay sabi niyo, born again? Oo. Pinanganak ako mali. When you receive Jesus Christ, you receive the way, the truth, and the life. Sabi niya, I am come that they might have life. Eh, kung punta siya dito para makabuhay at already buhay na tayo, it must mean something else. And come that they might have life and that they might have it more abundantly. Abundant life. So, thank you so much for your time, and I'm sure that Brother Jojo is very happy that you heard this message, and I'm sure he would share the same message. He wants you to know that he loves you, and he knows that you love him, and he is very grateful for everything that he died a happy man. And I'm so amazed. Sobrang kompleto na lahat. No loose ends. He took care of everything. He loved his loved ones. He loved his friends. He served God faithfully with all of his energy. He left a legacy with his children and his friends. And I know he would be pleased, and he appreciates all the people that were involved in his life. So thank you so very much. Amen. Kyle? Thank you po, Pastor. And I would like to add din po, during Tatay's final moments, blessing talaga yung hope na binigay ng Panginoon na eternal life. Blessing ang heaven na nagkaroon tayo ng access nito. Noong nasa PGH na kami, galing ako school noon, pumunta kami doon kasi sabi ni Ate Kim, ano na daw, malapit na mawala si tatay. Pumunta na kami doon, nagkating na ako. And then, nung nabutan namin si tatay, ang sinabi ko kay tatay, Tay, pahinga ka na. Huwag ka mag-alala, makikita pa tayo. Makikita pa tayo, huwag ka mag-alala. So, napakalaking blessing ng langit kasi hindi natatapos dito. Kaya, thank you, Pastor, for sharing that message with us. And moving on with our tributes po, we recall on isa sa mga inaanak ni tatay nung kasal ay si taga-church din, si Brother Jason.
po ay inanak po ni Ninong Jojo sa kasal. Binata pa po ako, lagi na po kami magkasama. Magkasama po kami matagal sa daily ministry. Kasama po si Ninang Risa. And then, naisasama din po nila ako dun sa Sambales. And binata pa po ako noon, wala pa akong prospect noon, pero nagsasabi na po agad sila na ninong daw sila. So natutuwa ako dahil privilege yun sa akin, sila yung nag-o-offer, sila po yung may gusto nun. And meron pong pagkakataon na pumunta po kami sa Sambales. Tapos pumunta po kami sa kamag-anak nila. Isa lang po yung kwarto na available. Tapos yung sabi po nung may bahay, yung pamangkin po nila, doon na lang daw po ako sa sala. Pero hindi po pumayag si Ninong Jojo, no? Sabi niya, sama-sama na lang tayo dito sa isang kwarto kasi anak na naman namin eh. So, natutuwa ako dun sa mga words na yun. Tapos, dahil isang kwarto kami, lahat ng tunog na lalabas sa katawan ng tao, maririnig namin, di ba? So, yun, talagang tao sila na, yun, malakas mag-delay. No po. Talagang si Jojo po ay malaking tulong po dun sa church. Naalala ko po, nung last camp po namin going to Bulacan, nagka-problema po kami sa service. At si Jojo po yung isa sa gumawa ng paraan para makarating yung mga bata doon at maibalik kami dito sa church. And ako po ay isang nagdadrive na rin po ako sa church ngayon. Nagpapasalamat ako sa Ablian family. Kasi kung maano niyo po, si Pastor po yung tumulong sa akin para magkaroon po ako ng license makapag-drive ng 4 wheels. Si Kyle po yung tumulong sa akin para magkaroon ng experience sa highway. Si Jonas po, siya po yung tumulong sa akin makakuha ng license ko para makapag-motor. Pero lahat po yun nagsimula dahil si Jojo po, siya po yung tumulong sa akin para pagka-student license po. Maalala ko siya kasi pagpunta siya sa church, lagi siya may dalang ilagang saging. Ngayon, inandala niyo po kami ng ilagang saging. Tapos pag may mga gagawin din po siya, lagi niyang nagpe-pray si ng Risa po, kasi ng Jojo. Sabi niya, Brad, pag-pray mo lang kami, financial needs. Tapos kung isipin natin, di ba, kami nila sasakyan, tapos nagpe-pray sila financial needs. Sabi niya, mukha lang kami mayaman, pero wala kami pera. Sabi niya. Tapos yun, doon nakita ko sa buhay nila na beyond their limits, willing sila na tumulong. Na may pinangako po siya sa akin noon, sabi niya, Brad, pag umuwi kayo sa Masbate, sagot ko yung pamasahe niyo, isang way. Sabi niya, ganun po. Tapos nakapunta na po ako sa Masbate, tapos nakauwi na po ako sa Cavite. Akala ko po na ilimutan niya na po yun. One time, tinulbit niya ako, sabi niya, Brad, di ba may pangako ko sa'yo? Ito na yun, ito pa rin ko. So, yung mga sinasabi niya po, hindi niya yung nakakalimutan, talagang gagawin niya po yun. And isang last po na sasabihin ko sa kanya, nagpapasalamat ako sa legacy na iniwan niya sa kanya pong mga anak. Dahil po yung kanila pong mga anak, si Kyle at si Carlo, ay malaking tulong po sa akin, especially doon po sa church. Kaya kapag naalala ko po yung mga memories namin ni Jojo, hindi ko maiwasan na maiyak pag naalala ko yung mga memories po namin. And sa promise ng Panginoon na temporary lang yung paghihiwalay namin ngayon, someday makikita kami muli sa langit. And then po, tawagin po natin ang isa din na kasamahan sa church. Tawagin po natin si Miss Joy Xavier.
magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon at makapagpahagi rin ako ng kaunting pagkakilala kay Brother Jojo. Si Brother Jojo po ay kasama namin sa church. Mula po nung nakilala ko siya, active at faithful. Pag faithful na sinasabi ko natin, nandun po, inuuna po niya lagi ang Panginoon. One time, nung nakilala ko kayo na namit ko sa church, sabi ko niya, Sister, gusto mo sumama sa Butulan Sambales? Sabi ko niya. Ay, ano kung gagawin natin doon? Ay, turuan po natin yung mga bata na turuan po natin ang salita ng Panginoon. So, sabi ko kay Miss Lisa, ay parang gusto ko po yung nais nyo kasi yung kalaman at yung natin sa Panginoon ay ibabahagi din natin sa kapwa. Ang nalalaman ko lang kay Brother Jojo talaga at sa pamilya ko nila, matulungin ko sila sa kapwa. So, pag sinabi natin matulungin sa kapwa, hindi po makasarili. Hindi po yung okay lang nila ang tinitignan nila, kundi para sa ibang tao. Yun po yung isang tumatak na parang puso ni Brother Jojo na nakita ko, yung mapagmahal. Wala siyang kahit sino man ang tao na nakilala niya, gusto niya siyang tulungan. Yun po. At si Brother Jojo ay isang nag-preach. So kasama po kami sa best years sa Sunday School sa church namin na kay Pastor Gatso. Isa po siyang nabigyan ng pagkakataon preach magturo sa best years. Yung mga best years, yung mga matatanda, nakita ko po, kahit hindi po kami lagi nandun sa grupo na tinuturuan niya, ay nakita ko po yung kasi-kasigan sa pagtuturo. Yun po. At saka one time, meron po kaming Bible study sa bahay. Lagi po, pag may pagkakataon, nandun po sila. Silang pamilya halos kasi si Mrs. Rimska at saka yung mga anak po niya. Kami po masama. So, ang alaala ko kay Brother Jojo ay isa siyang mabait at yun nga po, tapos matibay yung relasyon mo sa Panginoon. Yun po ang gusto ko rin yung matutunan. At isa puso na alaala kay Brother Jojo, pagmamahal niya sa ministry, pagmamahal niya po sa kapwa. Kaya minsan gusto ko, sabi ko nga, ako na lang ay magiging kapwa. Yun po. Sige po, yun po ang alaala kay Brother Jojo at kay Mrs. Lisa Imo. Salamat po. Thank you po, Miss Joy. And ngayon naman po, tawagin natin yung nakababatang kapatid ni Tatay na si Tito Wilson. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una-una, nagpapasalamat ako sa inyo, no? Nakita niyo yung pagmamahal ko sa kapatid ko, no? Siguro kung mapapansin ng iba, bakit tinatawag ko lang Jojo? Hindi ko tinatawag din ng kuya eh. Kasi 20 months lang yung agwat namin. Ever since yung mga bata pa kami, asok-usap kami niyan. Lagi kami nag-aaway. Pero habang tumatagal, umahanga ako kay Jojo. Kasi elementary pa lang yan. Nag-iisip na ng pagkakakitaan. Sino nakakaabot sa inyo ng Johnson & Johnson na powder?
Nagdurusa tayo ng bata, pinupultusan tayo ng nanay. Yun ang trabaho namin ni Jojo. Pumunta kami sa isang bahay na sila yung nag-check na may defect ba yung Johnson & Johnson. Lilinisin namin kung kahit tanggalin yung konting dumi. Kung hindi, reject yun. Tapos ikakaunt ka mo namin. Yun, ganun ng bata pa lang kami. Nagtatrabaho na kami, Jojo. Tapos, nung nag-high school naman kami, hindi pa uso ang Sunrox. Yung ordinaryong Clorox. Mga nakapal pa kami, nakashort lang, magawa kami sa Planggana. Kasi nagkaroon siya ng ninong na engineer, chemical engineer, pero hindi nakapagtapos ng ano, pero nakakaintindi ng chemical. So, ininom niya yun, tinuro niya rin doon sa anak niya, sa inaanak niya kay Jojo. Jo, gawa tayo ng Sunrox, saka yung powder. Sabi niya, sige, ilala ko natin niya sa tindahan. So yun, kami gumagawa magkapatid, tapos ang nagtuturo sa amin yung minong namin, no, tagaan lang yan, tagaan dito sa, dyan sa Dasma. No, tapos, nung nag-college naman siya, no, marami pa rin siya iniisip na ano, trabaho. Ako sunod lang ako ng sunod sa kanya kung anong gusto niya. Hanggang sa, ayun nga, nakapagtapos kami ng kuya ko, no, hindi niya kinarir yung kurso niya. Sa sobrang pagsunod ko sa kanya, kahit ako yung karir ko, hindi ko na rin sinunod. No, architect siya, ako naman nurse, pero hindi ako nag-nurse. No? So sabi niya sa akin, Tol, magnegosyo tayo, sabi niya. Kasi, yung mga classmate natin, no, sila, bago sila makapagnegosyo, sabi niya, tayo, nandun na tayo, sa rulok na tayo ng trabaho. Sila, kung kailan sila magre-retire ng trabaho, ng ano nila, karir nila, saka pala sila makakapagnegosyo. So, yun, ang sa parental. So, sabi niya, Tol, ikaw maging supplier, kung kaya mo. Yun nga, so, kami ang nagsusupply ng sasakyan, pa isa-isa. Sabi ko nga, bilib nga ako, sabi ko sa sarili ko, sabi ko, wala naman akong trabaho, pero nakapag-produce ako ng 5, 6 na sasakyan dahil na sa kuya ko. Ako yung susupply. Kasi sabi niya, Tol, hindi ko na masikaso yun. Kesa naman ako yung uutang sa bangko. Kung may mauutangan kayo, utangan nyo. Sabi niya. So, may pinalapit ako sa kanya na kaibigan ko ng high school. Si Fernando Fernandez yun. Close friend ko rin ng elementary. Ang mother niya, nagtatrabaho sa Singapore. Maniwala kayo, tinausap ni Jojo, yung nanay ng kaibigan namin, na taga Singapore. Walang sulat-sulat, walang pinirmahan, nagbigay sa amin ng 1 million. Sino magpapautang kay Jojo ng 1 million na walang collateral, kundi yung tiwala lang. Ganun siya passionate ng pag-convince. So, nang pabilib niya ako, sabi ko, buti na lang. Kaya, yun ang isang kaunang naming sasakyan na SUV, yung CRV. So, mula noon, nung nakautang ako, kasi pinangalan sa akin yung sasakyan, yun, dire-diretso na. Ko. Medyo nagkaroon lang kami ng konting samaan ng loob, pero naintindihan ko naman siya, kasi nga medyo humina yung car rental niya. Siyempre, priority niya yung sasakyan niya, kaysa yung sasakyan ko. Kaya, sabi ko na po, paano kaya mangyayari nito? 4 na sasakyan, sabi ko, saan ko imamati ko? Wala namang magre-renta sa akin, wala namang akong kontak. Pero habang tumatagal, nairaos din namin kahit pa paano yung sasakyan. So, ayun. Tapos, niyaya niya rin ako sa restaurant. So, yun, nag-join din kami. Sabi ko nga, very supportive din naman yung asawa ko, si Ella. Lumapit din kami sa Vienna ko. So, yung mga upuan, lamesa, pinirang kami. Kaya, kung tatanong kayo kung paano namin na-establish din yung Yamang Dagat. So, ayun. So, dun din. Tapos, up and downs din kami ng kapatid ko. Nag-aaway pa rin kami kahit na matatanda kami. No? May talagang may mga time na pag-aaway. Ang isa ko lang na regrets nga, maswerte nga sila Kevin, sila Kim, kasi mula elementary hanggang high school, isang school lang sila. Tama ba? Isang school lang, di ba?
May madam, lahat kayo close. Kami ni Jojo kasi, dalawa lang nga kaming lalaki, iba yung school niya ng elementary, iba yung school ko. Kaya hindi kami gano'n nagkikita, hindi kami gano'n nag-uusap. Nagkikita lang kami na madalas Sabado-Linggo lang. Oo, gano'n. Kaya hindi rin ako gano'n ka-close sa kanya. Kaya kung mapapansin ng iba, sabi nga ngayon, bakit hindi mo tinatawag ng Kuya Jojo? Sabi nga ng asawa ko, parang wala ka ng respeto. Kuya mo yun, hindi mo tinatawag ng kuya. Sabi ko, hindi. Kahit nga yung ate ko si Mona, tinatawag ko lang Mona. Parang gano'n lang ako. Kaya nga sabi ko, parang si Jojo, siya yung positive, ako yung negative. Yung mabait siya, lago ko. Kaya nga sabi ko sa mga kamag-anakan namin, paano na kaya ako? Kasi si Jojo lang madalas magtawag na yung reunion, mga ganyan, gathering, may mga binyag. Siya yung nagtatawag, lahat siyang promotor. Pero siguro ngayon ako na yung bida, wala na siya diba? Tapos yun nga, sabi ko nga, Tol, sa sobrang pagsunod ko sa'yo, kung nagkaroon ka ng asawang layon, ako rin meron, tigri nga lang. No? Yun, sorry. Alam mo, Tol, mula nung marinig ko yung sakit niya, noong December, no? Nag-post ka na may sakit siya. Parang, hindi ko tinanggap. Sabi ko, hindi yan totoo. Ang makaka-recover niya, malakas yan kay Lord eh. Sabi ko, hanggang sa dumating na nga yung time na January 1, New Year. So, binisita ko siya. Yun ang huling namin pagkikita buhay siya, January 1. Ang huling bilin niya lang sa akin, sabi na, Tol, pag wala na ako, ikaw na bahala. Alalayan mo na lang yung family ko sa business ko. Kasi alam mo naman, malalayo na yung sasakyan ko eh. Kung kailangan nila ng tulong, tulungan mo sila. Sabi ko, Tol, sige Tol, tutulong ako sa'yo. So, ayun nga. Tapos, Monday ng January 5 a.m. yung umaga, tumawag si Kim. Sabi ni Kim, Tito, mukhang hindi na kakayanin ni tatay. Kailangan ba natin sabihin to kay Mama Linda? Alam mo, hindi rin ako mapakali. Sabi ko, ano yung gagawin ko? So, tinawagan ko yung si Mona. Sabi ko, Mon, kailangan pa ba natin sabihin to kay Mama? Kasi si Mama, siya yung very close kay Jojo. Kaya nga sinabi na, Tol, hindi na ikaw yung favorite ni Mama. Ako na ngayon, wala ka na sabi na lang ng kapatid ko ni Mona, sige, sabihin mo lang kay Mama, dadalaw lang. So, ayun nga, nag-video call kami ng araw na yun, ng Lunes. Sabi ko, Tol, sige Tol, hintay mo lang kami, papunta na ako dyan. Hindi ko naman masabi kay Mama na gano'n na nga yung kalagayan niya, na anytime soon, bibigay siya. Alam niyo, pagdating namin sa PJs ng Monday, sabi pa ng isang kapatid na si Emen, sige, sabi-sabi na tayo umakyat sa elevator, umakyat kay Jojo. Sabi ko, hindi, mauna na kayo ni Mama, kasi ako kasama ni Mama. Kung nagkataon na hinintay pala ako, nung dalawa ni Mama sa ni MM, mag-park ng sasakyan, siguro hindi na ni Mama sa kanya nakitang buhay si Jojo. Kaya, ang sakit-sakit sa loob ko, kasi from PGH, nagpunta pa ako ng Robinson. Kasi nandun lang yung available na parking, Tapos sumakit pa ako ng motor, nangabala, sa kalapit-lapit lang, minutor ko pa. Yung pala, talagang yung tutog ko, hindi ko na pala siya naabutan. Yung nga, pagdating ko sa hospital sa PGH, kita ko si Risa na sa labas, kinakausap na. Kaya yun, ang kinakausap si Risa. And then yun nga, pagpasok ko sa kwarto, yun nga, nag-iiyakan na sila. Talagang ang sakit, kasi nga, hindi ako nakapagpaalam ng personal sa kanya, Although yung huli pag-usap na namin yung kaya, Tol, bayan ng sa akin, pagilid na huwag pababayaan yung pamilya mo kung may pangangailangan sa sasakyan. Kaya Kim, Kevin, Coco, Kyle, Carlo, isa lang ang masasabi ko sa inyo na pilitin nyo maging malapit sa isa't isa habang nandito pa tayo sa lupa, huwag nyo ipagdamot yung sarili nyo na katulad namin mo kapatid na kundo
Lagi kaming hindi lagi nagkakasama. No? Kaya yun lang masasabi ko kay Jojo. Jo, salamat Jo sa iksing oras na binigay mo. Kaya pala nagmamadali siya eh. Ganito pala ang abuti niya. 55 lang siya, kaya 56. Kaya ako 54 na. Kaya sabi ko may oras pa pala ako para makumabol sa mga achievement niya. So ayun, muli salamat po sa mga kaibigan, kakilala ni Jojo. Salamat sa support ang pinakita niyo sa pamilya niya. Yun lang po, salamat. Hello. And ngayon naman po, bilang pagtatapos natin, mamaya po meron pa rin sa batch, high school batch nila tatay. At bago po matapos yung bisita po ng church dito, meron po inihanda na special number is ito po yung isa sa mga favorite na kanta ni tatay. Kaya pakinggan po natin at kakantahin po ito ng part. Sa puso ko
Okay po. So, ay mag-close. Hello. Okay po, tayo po ay mag-closing prayer na. At let's all stand up please. Bago po matapos yung program. So let's all stand up and put our eyes to our heads, and may we call on Brother Jason Giliera to close us with a word of prayer. Let's pray. Panginoon, salamat po sa kabuti sa buhay. Salamat po sa tapos namin service. Salamat po sa tribute, sa celebration, sa buhay po ni ng Jojo. Salamat po sa mga kaibigan. Tunay po Ama na si ng Jojo ay mabuting tao at nakikita po ito sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kaibigan na na-influensya niya. Patuloy Ama, nilapit po namin na yung banal na salita, yung mga pangako, ang patuloy na mag-comfort sa bawat isa, Lord. And ingatan niyo po ang bawat isa sa pansamantalang pag-iwalay Panginoon. Salamat po sa mga tao na tumanggap sa iyo bilang kanilang sariling tagapagligtas, na may pangako na ang pag-iwalay po namin ngayon ay pansamantala lamang dahil si Jojo ay nasa langit na, waiting for us. At yan na din po kami na tumanggap ay makikita namin siya muli. Salamat po sa mga ganitong panahon ay huwag namin makalimutan na walang anumang bagay na makakapag-iwalay sa amin sa pag-ibig niyo kahit ang kamatayan man. Kayo po ang maitaas. Ito po ay panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. So pwede na po magpuan. Kung po tayo ng snacks natin, pwede po tayong kumuha at